Compute for the side C for the given triangle. So meron tayo dyan na given triangle. So we have the angle A, angle B, angle C. Yung ibig sabihin ng angle, yun yung mga malalaking letra. Sir, ano yung mga side dyan? Yung mga side dyan, yung maliliit na letra. So ito, C na maliit. Ibig sabihin ng C na maliit, yun yung opposite side ng angle na C. O ito, B na malaki, pag tinignan mo yung opposite yan, ayan po yan, no? Yung 11. Sabihin niya yung side B, B na maliit. So ito is yung opposite side ng iyong angle A. Yan ngayon yung side A mo na maliit. So sabi diyan, compute for the side C. Side C ang hinihingi. May binigay na dalawang side, A and B. May included angle. Pag tandaan niyo lagi, kapag mayroong dalawang given side at merong isang included angle, there goes yung ating tinatawag na cosine law. So, pag magmamanual ka, tanda mo lang naman yung formula, walang problema. Diba, meron yung formula ng A, may formula ng B, may formula ng C. So, sa formula ng C, ganito. So, bakit, sir? Bakit C ang ginamit mo? Kasi nga, C yung unknown mo eh. May dalawa ka ng given, A and B. May angle C ka na. So, that's the formula that you will be using there. No? C is equals to the square root of A squared plus B squared minus 2AB cosine of C. So, just substitute, no? Sa cycle, pwede mong i-type ng diretsuhan yan. So, try natin. Mag-manual sa cycle. Walang problema kasi hindi mo naman kaya i-solve ng mano-mano talaga yan. Hindi ka nagsa-cycle, di ba? So, you press yung A. Ano yung A natin? Yun yung opposite ng A na malaki. Ayun yung 8. Okay? 8 squared plus 11 squared. So, yun yung B squared mo. No? Ayan. Minus twice the product of A. So, yung A mo dyan ay 8. And B, yung 11 mo. Tapos, cosine ng alin? Cosine ng angle na katapat ng side C mo. So, yun yung 37. Lagay mo lang mismo. Kailangan tama lang lahat ng pagkakalagay mo, pati parenthesis kompleto. So, pag may kulang ka dyan, mag-syntax error yan. Okay, yun yung tatandaan nyo lagi. Kailangan complete pag naglalagay ka ng mga symbol. So, equal button mo lang, lalabas na naman agad yung sagot niyan. Mabilis mo lang makukuha yan. Kahit ito lang na formula, gamay mo. A squared plus 11 squared minus 2 times 8 times 11, cosine of 37. Again, saglit lang masolve yan. Siguro mga 2 minutes or 1 minute pag alam mo yung formula, tapos mo yan. Sir, what if nakalimutan ko or hindi ako sigurado doon sa aking ginamit na formula? May alternative way ba? Meron. So, you will use mode 2 or complex. So, reset mo muna yung calculus mo. Kasi kung halimbawa lang nakalimutan mo, no, yung cosine law na sinasabi. Mode 2, pinutin nyo yung mode. Hanapin nyo yung CPLX, complex. Pagka-input nyo ng mode 2 or complex, so, enter mo ngayon si absolute value. Yan guys, absolute value. Input mo lang mismo yan. So, 11, nakita nyo yung 11, ayun. So, 11, ganyan yung pattern guys ha. Kukunin mo yung value ng hypotenuse. So, yung hypotenuse mo ay 11. Hanapin mo yung symbol na parang less than symbol. Saan mo makikita sir? Ito. Pinutin mo lang itong integral na button. Lalabas po yan. O, ganyan dapat ha. 11, 37 minus 8. So, 11, side, hypotenuse side, angle. So, angle symbol ha. 37 degrees. So, mo kailangan ilagay yung DMS button ha. Huwag ka na maglalagay ng DMS. 37 na lang rekta. Minus 8. Ganyan lang po. 37 minus the remaining side. This is applicable to all, no? Yun, lumabas yung sagot. Saglit lang. Or kung gusto mo mag-checking para makasigurado ka, ganyan din po yung lalabas. 6.667 o 67 or 6.6663. That's the answer for problem number 1.
cosine law, using the cosine law, or pag nakalimutan mo yung technique na cosine law, you just use the calculator technique for this problem. Same po ang lalabas sa sagot. The answer for problem number 1 is letter B.